Praise God. Sino po dito ang masaya na nakasimba siya ngayon? Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, masaya ako dahil nakasimba ka ngayon. Masaya po ba siya? Praise God. Masaya po sa presence ni Lord, amen? Doon lang tayo nakakapagpahinga. Walang katulad yung presence ni Lord. Amen? Mag-pray po tayo. Father God, sinasamba ka po namin. Salamat po, Lord, sa inyong biyaya, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa aming mga buhay. Ikaw po ang aming Panginoon, O Lord. Wala ka pong katulad. Panginoon, sinasamba ka po namin. Patuloy po namin tinataas ang inyong dakilang pangalan sa lugar na ito. Kailangan po ang may taas at maparangalan sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Holy Spirit, pangunahan niyo po kami. Turuan niyo po kami, Holy Spirit. Hipuin niyo po ang aming mga puso. Baguhin niyo po kami, O Holy Spirit. Salamat po, O Lord, sa kapangyarihan ng inyong banal na salita na hindi babalik ng walang kabuluhan. Salamat po, Lord, sa victory at sa breakthrough na mga anak ninyo. Tulungan niyo po kami maging masunurin sa inyong salita at hindi lang kami makinig kundi gawin namin ito sa aming mga buhay. Nawa po ang bawat isa sa amin ay magbunga ng marami sa inyong kaharian. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We lift up your holy name, Lord. Inaaresto ko po, Lord, lahat ng masasamang espiritu na balak nakawin ng salita ng Diyos. In the name of Jesus, I arrest every evil spirit in this place. Lumayas kayo sa lugar na ito. Distractions, pagdududa, paglipad ng isip, kataasan, kababawan, sa pangalan ni Jesus, I cast you out in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord, for your angels are here with us. We are covered right now with the blood of Jesus. Thank you, Lord. We lift up your holy name, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise God. Sino po may dalang Bible? Amen. Ilan po dito ang naniniwala na gusto ni Lord na siya ay magtagumpay palagi? Amen? Ilan po dito ang naniniwala na gusto ni Lord na ikaw ay mabuhay na nagtatagumpay laban sa mga gawa ng kaaway? Amen? Pinipreach po ni Pastor yung mga gawa ng kaaway, sakit, karamdaman, kahirapan, kaguluhan. Tama po ba? Yun ay dapat natin pagtagumpayan araw-araw. Sa totoo lang, kapatid, kung ikaw ay na kay Jesus, ikaw ay more than conqueror. Sabi ng Romans 8:37. Amen? God loves you and He designed you to win. You are born to win. God believes in you. Heaven holds a dream that's just for you. God has placed seeds of greatness inside you. Nilagyan ka niya ng maraming potential sa loob mo. Gusto niya ikaw ay magbunga, mag-bloom, maging matagumpay sa buhay mo. Pag gumawa si Lord ng isang bagay, ito ay maganda. Maraming ginawa si Lord, pero sa lahat ng ginawa niya ay meron siyang masterpiece. Sabi ng Ephesians 2 verse 10, "For we are God's workmanship." Pag sinabing workmanship, ito ay masterpiece. Pinagbuti niya yung kanyang pagkagawa dito. Dinesign ka ni Lord para ikaw ay manalo. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon ka ng kahit isang katalunan. You are full of God-given potential inside of you. Gusto ng Diyos na mabuhay ka na para kang champion. Ngayong hapon po gusto kong i-share sa inyo ang champion generation. Ang generation na palaging nananalo. Sila yung generation na isang beses lang natalo. Pero after nilang matalo ng isang beses, puro panalo na yung sumunod. Sabi ng mga kaaway nila, dinescribe tong champion generation na to na they consume their enemies around them as an ox that licks up the grass. Tong champion generation ay parang baka na uubusin lahat ng damo. Ibig sabihin, tatalunin lahat ng kanyang kaaway. Itong generation na to ay hawak nila ang pangako ng Diyos. Mga pangako tulad ng Deuteronomy 3 verse 22. Do not be afraid of them. The Lord your God Himself will fight for you.
Si Lord ang makikipaglaban para sa iyo. Mga pangako ng Diyos na pinangahawakan nila katulad ng Joshua 1 verse 3. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Yan ang mga pangako ng Diyos na pinangahawakan nila. Amen. Nakakatuwang isipin kasi pangako rin yan sa'yo ni Lord na hindi ka niya iiwanan at sasamahan ka niya katulad ng pagsama niya kay Moises. Paano sinamahan ni Lord God Almighty si Moises? Sinamahan niya si Moises na may kasamang mga signs and wonders at miracles at mga supernatural na bagay. Ganon ni Lord sinamahan si Moises. Ang gusto ni Lord ay samahan ka din niya katulad ng pagsama niya kay Moises. Sino pang gusto nun? Pero sa panahon na to ay patay na si Moises. At yung Joshua generation ay hinaharap nila yung Jericho. Yung Jericho ay syudad na makakapal yung mga pader. Sobrang kapal ng pader nun na tipong sa ibabaw nung pader ay pwedeng tumakbo yung isang karwahe. Ganun kakapal. Sabi pa ng ibang Bible scholars na dalawa daw yung pader sa Jericho na ganun din kakapal. Magkasing kapal, dalawang pader. Sa natural, ito ay mahirap mapasok. Ang tawag dito ay stronghold. Hindi mo basta-basta masusugod ang stronghold na to. Mahirap makapasok sa stronghold na to. Sabi ng ibang Bible scholars na mga 15 feet yung taas nun. Parang di naman pala sobrang taas, no? Pero sobrang kapal daw, no? At ito na yung Joshua generation na hinaharap nila yung Jericho. Alam mo na, sa buhay natin, may mga kaaway, may adversity at may mga impossibilities. Araw-araw, humaharap tayo sa battle. Sabi nga ni Pastor, ang buhay Kristiyano ay fight the good fight of faith. Ibig sabihin ng fight the good fight of faith, pag sinabing good fight, the good fight is the fight you win. Yung magandang laban ay yung labanan na nananalo ka. Amen? So, hinarap nila yung Jericho at hindi sila natakot dahil alam nila sasamahan sila ni Lord. Ibang-iba sila dun sa naunang generation bago sa kanila. Na nung makita nung generation bago sila, nung nakita yung Jericho ay natakot sila at nagreklamo at nagsiiyakan. Pero ito yung Joshua generation ay excited lumusob sa Jericho. Bakit kaya? Joshua 3 verse 1. Meron nangyari along the way. Early in the morning, Joshua and all the Israelites set out from Shittim and went to the Jordan, where they camped before crossing over. Iniwan sila ni Moises sa Shittim at pupunta na sila sa Jericho. May kahulugan yun. Yung Shittim, ang ibig sabihin nun ay works of the flesh. Walking in the flesh. Kasi dun sa Shittim, doon sila nag-commit ng sexual immorality sa mga Moabite women. Nagalit si Lord nun. Ibig sabihin, pag sinabing Shittim, ito ay lugar na kung saan nagkakasala ang tao. In other words, yun yung works of the flesh. Ang ginawa ng Joshua generation, umalis sila sa Shittim at pumunta sila sa Jordan. Ano naman yung Jordan? Pag sinabing Jordan sa Bible, ang tinutukoy nito ay spirit life. Kasi dun sa Jordan ay dun binaptize si Lord Jesus. Dun din sa Jordan, dun nangaral si John the Baptist at sinabi niya, Jesus will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Amen? Pumunta sila mula sa flesh at pumunta na sila sa spirit. If we are to win, then we have to walk in the spirit. Sabi ng Galatians 5:16, so I say, live by the Spirit and you will not gratify the desires of the sinful nature. Ano yung gratify? Pag sinabing gratify, magawa mo. Sabi doon sa verse na yon, mabuhay ka sa Espiritu para hindi mo magawa yung desires of the sinful nature. Lahat ng tao ay may sinful nature. Yung desire na gawin yung mga masamang bagay at kasalanan, ang tawag doon ay sinful nature. Sabi ni Apostol Pablo, mabuhay ka sa Espiritu.
Hindi lang pala basta na, ay hindi ko na gagawin to, ayoko nang gawin to, baguhin niyo po ako Lord. Kundi, kailangan mo palang pumunta sa Spirit para hindi mo magawa yung works of the flesh. Amen? Punta po tayo sa Galatians 5:19. Inisa-isa dito yung works of the flesh. Yung desires ng sinful nature. The acts of the sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Mga sexual sins po yun. Idolatry and witchcraft. Idolatry, hindi lang basta pagsamba sa rebulto o sa anito, kundi pag meron tayong mahal na higit kaysa sa Panginoong Yesus. Witchcraft, hindi lang basta pangkukulam, kundi sabi ng Bible na pag ikaw ay rebelde, ang katumbas nun ay kasalanan ng pagkukulam. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, and factions. Next. And envy, drunkenness, paglalasing pala ay works of the flesh. Orgies and the like. Ano yung orgies? Walang taros na pagsasaya. Ayaw pala ni Lord yun. Kasi nagdudulot yun ng kababawan sa buhay ng mga Kristiyano. Ayaw ni Lord na mabuhay tayo sa flesh. Those who live like this will not inherit the kingdom of God. Napakaseryoso ng bilin ni Apostol Pablo na mga anak ng Diyos ay dapat mabuhay sa spirit at hindi sa flesh. Amen? Ano naman mangyayari sa atin pag nag-walk in the Spirit tayo? Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen? Against such things there is no law. Napaka-exciting pa lang mabuhay sa Spirito. Maraming tao ang iniisip nila ay boring mabuhay in the Spirit. Ano ba yan? Pipikit, kakanta, sisimba na naman, pipray, nakakainip. Kapatid, ang hindi alam ng maraming tao ay doon na nanalo yung isang Kristiyano pag nagwo-walk in the Spirit siya. Hindi siya boring. Doon nagkakaroon ng excitement sa buhay Kristiyano. Amen? Romans 8 verse 5. Those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires. Paano pala po natin malalaman na nag-walk in the flesh tayo? Kapag yung isip natin ay nakaset sa desires ng sinful nature. Hello? Mindset din palang pinag-uusapan dito mga kapatid. Ulitin po natin, those who live according to the sinful nature have their mind set on what that nature desires. Ibig sabihin, yung tao, kailangan niyang ma-renew yung kanyang isipan para hindi siya makawalk in the flesh o sa sinful nature. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Paano mo naman malalaman na nag-walk in the Spirit ka? Yung isip mo ay nakaset naman sa desires ng Holy Spirit. Amen? May desire pala ang Holy Spirit na mangyari sa ating mga buhay. Next verse. The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Sino po dito ang gusto magkaroon ng peace? Ang sikreto pala ay walk in the Spirit at magkakaroon ka ng peace. Amen? The sinful mind is hostile to God. Yung desire ng sinful nature ay lumalaban sa Diyos. It does not submit to God's law, nor can it do so. Next. Those controlled by the sinful nature cannot please God. Grabe mga kapatid. Hindi pala sapat na matawag tayo na mga Christian tayo o nagsisimba tayo sa church. Kailangan pala ay hindi tayo mabuhay sa sinful nature kasi hindi malulugod ang Diyos sa buhay natin kapag nag-walk in the flesh tayo. Amen? Anong gagawin po natin araw-araw? Colossians 3 verse 5, sabi ni Apostol Pablo, put to death, patayin mo, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Mga kapatid, ang kausap po ni Apostol Pablo dyan ay mga Kristiyano, ay mga saints sa Colossians. Pero winarningan pa rin sila ni Apostol Pablo na patayin araw-araw yung earthly nature, yung works of the flesh. Amen? Next verse. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived. But now you must rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips.
meron pala tayong dapat patayin araw-araw. Bakit po? Sa totoo, yung works of the flesh, masarap siya sa laman. Works of the flesh, masarap siya sa laman. Pero sabi ng Galatians 6 verse 8, pag nag-sow ka para matuwa yung iyong flesh, magre-reap ka ng kabulukan. Hello, distraction. Kabulukan. Masarap sa laman, pero mabubulok ka unti-unti. Hello? Pero pag nag-sow ka naman, para matuwa yung spirit mo, magre-reap ka ng eternal life. Amen? Paano po yun? Sabi ng John 6:63, sabi ni Lord Jesus, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Amen? Sino po dito, pag nakikinig siya ng Word of God, ay alam niya merong nabubuhay sa kaloob-looban niya? Amen. Yun ay Word of God. Sabi ni Jesus, ang salita ko ay spirit and life. Amen? Dapat pala, kung tayo ay mag-walk in the Spirit, dapat marunong tayo mag-worship. Mag-meditate. Hindi po tayo dapat tinatamad sa meditation at sa pag-worship. Ang daming kakompetensya ng Word of God, ng Bible at ng prayer life natin. Ang daming choices araw-araw. Pero kapatid, I pray, sana piliin mo lagi na gawin yung mga pinapagawa ni Lord. At yun ay mga simple lang kung tutusin. Yun ay mag-worship sa Kanya. Yun ay mag-meditate ng Word of God. Yun ay makapag-fellowship kay Jesus. Yun ay mag-pray in the Spirit. At pagkatapos nun, doon ka magkakaroon ng tagumpay sa buhay mo. Kapatid, kahit Jericho pa yung hinaharap mo, parang imposible talaga sa natural. Kapatid, mananalo ka pag ikaw ay nag-walk in the Spirit. Sabi kasi ng Zechariah 4 verse 6, it is not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Holy Spirit, doon ka mananalo sa buhay mo. And good news, nung tinanggap mo si Jesus, naging templo ng banal na Espiritu, nakatira siya sa loob mo. Amen? And good news, sabi ni Lord Jesus na hindi nagsisinungaling, the Holy Spirit will abide with you forever. Hindi ka niya iiwanan. Amen? At ang Holy Spirit ay tinawag na Parakletos. Siya ay comforter. Ibig sabihin, pag malungkot ka, siya yung mag-aaliw sa'yo. Amen? Pag nada-down ka, siya yung mag-i-encourage sa'yo. Amen? Ang gandang isipin na hindi ka pala iniiwan ng Holy Spirit. Ang ibig sabihin rin ng Parakletos ay helper. Tutulungan ka niya sa anumang bagay na hinaharap mo. Pero kailangan mo hilingin ang kanyang tulong. Dahil siya kasi ay gentleman at kikilos lang siya pag hiningi mo yung tulong niya. Amen? Ang Parakletos din ang ibig sabihin ay intercessor. Tutulungan kanyang mag-pray in the Spirit ng perfect prayer. Ang Parakletos din, siya din ay teacher. Tuturuan kanya. Sabi ni Lord Jesus, He will guide you into all truth. Ang mundo ay puno ng deception, ang demonyo ay puno ng kasinungalingan, pero ang Holy Spirit, He will guide you into all truth. Sabi ng Bible, sa mga huling panahon, lalaganap ang mga deceiving spirits. Pero huwag ka mag-alala, kapatid. Pag lagi kang close sa Holy Spirit, ay hindi ka madi-deceive ng lahat ng kamunduhan sa paligid. Siya kasi ay Spirit of Truth. Amen? Sino po dito natutuwa pag naloko siya? Natutuwa po ba tayo pag naloko tayo? Hindi po, di ba? Ito ang maganda sa Holy Spirit, hindi ka maloloko pag dumikit ka sa Kanya. Amen! Sabi ng 2 Corinthians 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds. Yung mga sandata natin ay hindi natural na sandata. Ito ay weapons ng Panginoon na kaya magwasak ng mga stronghold. Si stronghold sa buhay natin ay parang yung Jericho na hindi mo malagpalagpasan. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na hindi mo ma-overcome sa buhay mo. Ito yung masaya ka sa church, pero pag uwi mo, haharapin mo na naman yung dating hinaharap mo na hindi mo matalo-talo. Tawag na stronghold. Hello? Sabi ng Bible na ang weapon natin ay hindi mga natural na weapon, kundi ito ay mighty through God to the pulling down of strongholds. Amen? Diyan po ba kayo? The Holy Spirit also empowers us to obey. Yung Holy Spirit, siya yung magpapalakas sa atin para tayo yung maging masunurin. Alam mo ba, kapatid, ang kakaiba sa Joshua generation, the Joshua generation is made up of 40,000 obedient people.
40,000 na isang buong generation na walang pasaway. Lahat susunod. Lahat magsasubmit. Kaya naman, lagi silang panalo. Obedience leads to victory. Kapatid, nakikinig po ba kayo? Kapatid, pag nag-umpisa ka maging masunurin sa salita ng Diyos, doon ka mag-uumpisang manalo sa buhay mo. Sabi ng Joshua 1 verse 8, hindi lang basta i-meditate mo yung Word of God at basahin mo lang araw-gabi, kundi sabi doon, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Amen? So, 40,000 obedient people. Tignan natin yung obedience nila. Joshua 1 verse 16. Then they answered Joshua, whatever you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Next. Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. Next. Whoever rebels against your word and does not obey your words, whatever you may command them, will be put to death. Sobrang airtight ng kanilang loyalty sa kanilang leader na handa silang patayin kahit sino man magre-rebelde sa leader nila. By the way, mga kapatid, yung Joshua generation, dinisciple sila ni Moses. 40 years silang dinisciple ni Moses. Yung Joshua generation ay pinanganak sa wilderness. Hindi nila alam yung slavery. Pinanganak sila sa mga miracles. Kung ano-anong nakita nila. Sila lang yung bansa na paglabas sa kampo nila ay may mga pagkain sa labas at pupulutin na lang nila at iluluto nila. Yun yung mana. Nakita rin nila na sa isang bato ay lumabas yung sobrang daming tubig at uminom ang sobrang daming mga tao ng tubig galing dun sa bato. Marami silang nakita at a young age. Kaya naman marunong silang mag-submit at mag-obey. Nakita rin nila yung pagre-rebelde ni Korah, Dathan at Abiram. Ano po nangyari kay Korah, Dathan at Abiram? Paano po sila namatay? Paano po? Nilamon sila ng lupa, mga buhay pa sila. Kasi nagrebelde sila kay Moises. Hindi sila marunong sumunod. Sabi ni Moises, pumunta kayo dito. Sabi nila, we will not come. Grabe. Nakita yun ng Joshua generation na may kapupuntahan ang mga taong rebelde. Kaya nagkaroon sila ng, I believe, fear of God. At marunong silang mag-submit at mag-obey at napaka-loyal nila. Hello? Nakita rin nila yung nangyari kay Miriam at Aaron. Sabi ni Miriam at Aaron, Moises, criticize nila si Moises kasi si Moises ay nag-asawa ng isang Midianite. Alam mo kapatid, pagkatapos nun, si Miriam ay nagkaroon ng ketong. Nakita to ng Joshua generation, kaya natutunan nila na hindi ako dapat magrebelde sa leader ko. Hindi ko dapat i-criticize yung pastor ko. Tumatak sa kanila yun. Hello? Matalino sila kasi natutuloy sila sa pagkakamali ng iba. Hindi sa sariling pagkakamali. Kasi ang ibang tao, people learn it the hard way. Kung kailan masakit na, kung kailan nasa huli ang pagsisisi. Pero alam mo, mabayaya si Lord. Pwede kang magsisi. Pwede kang bumalik kay Lord. Amen? Pero kapatid, ano pang nakita nila? Nakita nila yung kalwalatian ni Lord dun sa bundok. Umaapo yung bundok, ando dun si Lord. Wala silang nakikita na hugis ng Diyos, pero naririnig nila yung boses ng Diyos. Sino po dito nakarinig na sa boses ni Lord? Audible voice. Audible. Nakakakilabot yung kapatid pag narinig mo mismo yung audible voice ni Lord. At narinig to ng Joshua generation. Kaya alam nila, banal ang Diyos at hindi kami dapat rebelde. Hindi kami dapat disloyal. Kaya sabi nila kay Joshua, sino man magrebelde sa'yo ay papatayin namin. Grabe, sobrang airtight ng kanilang obedience at loyalty. Ano pang nakita nila? Nakita nila si Nadab at Abihu na nag-offer ng strange fire sa altar at pinatay sila ng banal na Diyos. Na-realize nila, banal yung Diyos. Alam mo kapatid, mahalaga yung realization na banal ang Diyos. Mahalaga yung fear of God para maging tayong obedient sa Word of God. Para hindi tayo maging mga mababaw na Kristiyano na pasaway na pala tayo, ang dami na pala nating nasusuway sa Word of God. And yet dahil
Nauubos na yung fear of God sa puso natin at hindi natin nare-realize banal ang Diyos. Hindi lang siya basta best friend that sticks closer than a brother. Siya ay God, siya ay holy, siya ay King of Kings and Lord of Lords. I mean, kapatid, pag binasa mo yung Old Testament, marirealize mo sobrang banal ng Diyos. Sobrang banal ng Diyos. Yun ang nakita ng Joshua generation and guess what, kapatid? Kaya sila naging obedient. Nung naging silang obedient, puro panalo lahat ng gera nila. Gusto mo ba magtagumpay, kapatid? Gusto mo na makapasok sa magandang trabaho? Gusto mo na lumaya sa utang? Hello? Gusto mo na maligtas yung pamilya nyo? Amen? Gusto mo na matanggap yung mga prayer request mo? I believe mahalaga talaga yung obedience, mga kapatid. Tignan mo tong Joshua generation na 40,000 na obedient people. Joshua 6 verse 3 to 5. Sabi ni Lord kay Joshua, march around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Magmamarcha sila sa palibot ng Jericho sa loob ng 6 na araw. Have 7 priests carry trumpets of ram's horn in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have all the people give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the people will go up, every man straight in. May utos sa kanila, yung commander-in-chief, na iikot sila, mag-marcha sila sa palibot ng Jericho. Isipin mo, kapatid, parang nagpapagod sila, 6 na araw, maglalakad pa ikot. At doon sa ika-7 araw, 7 beses sila iikot. Para silang nagpapagod, pero yun ang utos ni Lord. At itong 40,000 na to ay sumunod. Tignan mo yung verse 10, kapatid. But Joshua had commanded the people, do not give a war cry, do not raise your voices, do not say a word until the day I tell you to shout, then shout. Sabi ni Joshua, walang magsasalita, do not say a word. Grabe to. Walang nagsalita. Napaka-obedient nila. Alam mo nangyari, kapatid, nung ika-7 araw, 7 beses sila umikot at sumigaw sila ng malakas. At bumagsak yung walls of Jericho at pinasok nila yon. Pinatay nila lahat ng humihinga doon. Amen. Nanalo sila. Kasi marunong silang sumunod. Obedience is trusting God. Di ba kapag may sinabi si Lord, pag sinunod mo yun, ibig sabihin, pinaniniwalaan mo yung sinasabi niya tungkol sa bagay na yun. Tama po ba? Ibig sabihin, pag sinabi ni Lord, anak, patawarin mo na siya. Huwag ka na magtanim ng sama ng loob. Alam mo yan sa puso mo, pag nararamdaman mo yun, yun yung sinasabi ni Lord sa iyo. Hello? At pag sumunod ka, ibig sabihin, nagtitiwala ka na tama si Lord. Tama po ang paraan niya, Lord. Hindi ako dapat gumante o mapikon o mainis. Dapat po patawarin ko. Hello? Ibig sabihin, di ba, obedience is trusting God sa kung anong sinasabi niya. Pag sinabi ni Lord sa iyo na, anak, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Mag-pray ka lagi, anak. Pag sumunod ka doon, ibig sabihin, nagtitiwala ka na totoo yung sinabi ni Lord. Hindi tayo dito mga Kristiyano, nagsimba lang, na-bless, natuwa, nagsigawan. Tapos pag uwi sa bahay, wala tayong action sa pag-obey ng Word of God. Hello? Sabi ni Lord Jesus, merong isang taong nakinig ng Word of God at hindi niya ginawa ito. Maitutulad siya sa isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan at dumating ang bagyo, dumating ang hangin, dumating ang ulan at sobrang wasak yung bahay niya. Bakit? Nakinig siya. Sino po dito nakikinig? Nakinig siya. Pero nawasak yung bahay niya. Bakit? Kasi hindi niya ginawa yung narinig niya. Sabi naman ni Lord Jesus, itong isang taong matalino, nakinig din siya at ginawa niya yung napakinggan niya. At dumating ang bagyo, ang ulan, ang baha, at hindi nawasak ang kanyang bahay. Amen. Obedience is trusting God. Obedience leads to victory. Every time you obey the word of God, the devil gets crushed underneath your feet. Sabi ng Romans 16:19, everyone has heard of your obedience. Grabe, ito pa ang mga obedient na tao, no? Mga taga-Romans pala na Kristiyano, mga obedient sila. Sino po dito ang mga obedient na Kristiyano? Amen. Paniwalaan natin, kapatid. Sino dito ang obedient na Kristiyano? Tulungan tayo ni Lord, di ba?
Everyone has heard about your obedience. Obvious na obvious yung pagsunod nila. So I am full of joy over you, but I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. And the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Sabi ng verse 20 yon. Dudurugin ng Panginoon ang demonyo sa ilalim ng paa mo kapag ka marunong kang sumunod sa Word of God. Amen? Amen? Something happened bago sila lumusob sa Jericho. Sabi ng Joshua 5:13, may nakita si Joshua na isang lalaki na nakadukot ng espada. At sabi ni Joshua, "Are you for us or for our enemies?" "Neither." Sabi ng taong nakadukot ng espada, "Ako ay captain of the host. I have now come." Sabi ni Joshua, "Ano pong mensahe ninyo?" Sabi ng captain of the host, "Lumuhod ka, tanggalin mo yung sandals mo." Alam mo kapatid, pagdating sa Joshua 6 verse 1, now Jericho was tightly shut up. Jericho was tightly shut up. Joshua 6 verse 1. Nagsarado yung Jericho. Bakit? When the captain shows up, hell shuts up. Pag nagpakita si Lord, mananahimik lahat ng gawa ng demonyo sa buhay mo. At sabi ni Pastor Benihin, naniniwala talaga ako, nang dumating yung captain of the host, ay hindi na sila iniwanan nun. At nakimarch siya, yung captain of the host sa kanila, sa loob ng 6 days. At kahit nung ikapitong araw, ay kasamang nakamarch siya, yung captain of the host. At yung captain of the host na yun ay si Jesus. Amen. Siya ang dahilan kung ba't magtatagumpay tayo. Amen. Ano yung sword sa kamay niya? I believe yun yung word of God. Sabi ng Ephesians 6 verse 17, take up the sword of the Spirit which is the word of God. Ibig sabihin, dumating yung captain of the host para sabihin kay Joshua, hindi ka mananalo sa mga sarili mong strategy o sa mga sarili mong kagalingan o kahusayan o diskarte. Mananalo ka lang pagdala mo tong sword of the Spirit na ito. At ito ay matala, sabi ng Hebrews 4 verse 12, for the word of God is living and active. It is sharper than any double-edged sword. Amen. Yung word of God, yun yung dahilan kung ba't mananalo ka, kapatid. Hello? Nandiyan po ba kayo? Ito ang sikreto para manalo ka. Sino po dito lagi nagsisimba? Lagi na tayo nagsisimba, no? Anong paboritong i-preach ni Pastor? Faith. Fight the good fight of faith. Sino dito na-apply na yung fight the good fight of faith? Hello? Ano mga paboritong verse na i-preach ni Pastor? Mark 16. Tama ba? Mark 11, 23, 24, 25. Sino dito yung na-try na niyon sa bahay niya? O pag may problema ka, umiiyak ka na lang. Kapatid, ganyan ako dati. Pag may problema, alam mo sinasabi ko, Lord, help me. Help me, Lord. Malungkot. Hindi natin na-apply yung James 1 verse 2. Sino po dito nalungkot na may problema siya? Pero sinasabi ni Pastor, di ba? James 1, 2, count it all joy. Sisigaw ka sa church, di ba? Tama ba? Pag uwi mo, malungkot ka. Lord, sino nakaranas na gano'n, honestly? Nagsimba ka, masaya ka. Pag uwi mo, ito na, si Mr., si Mrs., si anak, si trabaho, si school. Gera agad. Alam mo kapatid, dapat matuto tayong i-apply yung word of God na naririnig natin. No Thursday, binidyo ko lang ako nung isa kong cell group member po. Tapos, pinagaling na siya ni Lord maraming beses. Pero ito, iba naman yung sakit niya. Puro negative na lumalabas sa bibig niya. Sabi niya, pagod na siya. Sabi ko sa kanya, lumabang ka kasi kailangan ka ng asawa mo sa anak mo. Puro negative na sinasabi. As in, parang mamamatay na siya. Seryoso kapatid. Pagkatapos namin mag-video call, kinabahan ako. Shucks. Baka mamatay siya. Hindi nga po. Yun yung pumasok sa isip ko na. Sabi ko kasi, pupunta ako bukas, bro. Gabi na pupunta ako bukas. Kinakabahan po ako nung gabi. Pati nung paggising ko, pinapaisip sa akin ng demonyo, mamamatayan ka ng cell group member. Ang bata niya para mamatay. Alam mo kapatid, ginawa ko bago ako matulog. Sinigawan ko yung demonyo. Demonyo ng kamatayan, lumoyos ka! In Jesus' name! Nireview ko din yung sakit. Nagsisigaw ako. Alam mo, kinaumagahan pag online ko, sabi niya, nagtagumpay ako, Pastor. Sabi niya, Pastor, madaling araw,
Nagsisisigaw ako, Jesus! Jesus! Nagsisisigaw, madaling araw sa bahay. At gumaling siya. Ibig sabihin pala, kailangan natin mag-grow. Hindi lang tayo basta, Lord, help me. Narinig mo na si pastor. Kailangan marunong ka magpalayas ng demonyo. Hello? Amen! Kita mga kapatid, kahit simple lang, doon natin nalalaman kung obedient ba tayo. Sino po dito, nauubusan na ng pera? Huwag na po kayo magtaas ng kamay. No? Nauubusan na yung laman sa bank account. Nauubusan na yung laman ng wallet. Ano ginagawa mo? Ano sinabi ni pastor? Putulin mo yung kamay ng demonyo. Hello? Amen? Pero pag wala na tayong pera, ano ginagawa? Umiiyak. Lord, please. Nangungutang. De, joke lang. Patawa lang po ako kasi masyado kayo seryoso eh. Ano ba? Boring ba pinag-usapan natin yung Word of God? Hindi naman, di ba? Alam mo, kapatid, sumusunod ba tayo? Tanungin nga natin sa sarili natin, am I obedient? Obedient ba ako sa mga naririnig kong Word of God? Kasi marami na tayo narinig. Yung iba dito, lagpas 10 taon na sa church na to. Yung iba po dito, lagpas 15 years na sa church na to. Alin doon yung mga na-apply natin? Sabi na mga nagkikriticize, yan naman yung preaching palagi eh. Si pastor naman, puro pa totoo eh. Yun na nga rin yung last week eh. Alam mo kapatid, na-apply mo ba? Na-try mo ba? Hello? Amen. So, dapat pala maging tayong obedient sa Word of God. Sabi nga ng James 1, do not merely listen to the Word and so deceive yourselves. Do what it says. Amen. Huwag ka lang basta makinig, gawin mo yung sinasabi ng Word of God. Actually, kapatid, yun lang talaga yung dahilan kung ba't mananalo yung isang Kristiyano. Hindi siya kayang talunin ng mga pagsubok at mga problema. Ang kayang tumalo sa kanya, yung disobedience niya sa Word of God. Kasi binigay na ng Diyos lahat para magtagumpay tayo. Binigyan niya na tayo ng Holy Spirit. Binigyan na tayo ng banal na dugo ni Jesus. Binigyan na tayo ng Word of God. Hello? So, ba't tayo matatalo? Kailangan natin lumaban. Fight the good fight of faith. At ang obedience natin, yun ay attack sa kaaway. Amen? Hallelujah. So, nanalo sila sa Jericho. Nanalo sila. Pero may isang pasaway. May isang pasaway. So, so kung 40,000 na masunurin, 39,999. Di ko alam kung approximately lang po yung 40,000. Pero may isang pasaway. Itong pasaway na to, kumuha siya ng ginto, ng pilak at magandang damit doon sa Jericho. Ang usapan, lahat ng samsam sa Jericho, ibibigay sa Diyos. Tinago niya yun sa ilalim ng tent nila. Ngayon, next gera na. Lumusob sila sa AI. Sabi ng mga spies kay Joshua, huwag niyo na pong papuntahin lahat ng sundalo natin. Maliit lang yung AI. Magpadala lang po kayo mga 2,000 o 3,000. Maliit lang sila. Mahina lang sila. Sumugod sila, kapatid. Alam mo nangyari? Natalo yung champion generation. Natalo. 36 ay namatay sa gera. Imagine mo ba? Dinagsiiyakan yung mga nanay, mga asawa noon, mga anak noon. Iyakan sila noon. Si Joshua rin umiyak. Anong problema nila? Una problema nila, may disobedience sa kampo. Hello? Diyan po ba kayo? May disobedience sa kampo. Pangalawa, nag-depend sila sa sarili nilang lakas. Kasi sabi nila, 2,000, 3,000 na lang po ang pasugurin ninyo. Ibig sabihin, nagtitiwala sila sa sarili lang nilang lakas. Kaya sila natalo. Pangatlo, wala pang go signal si Lord. Walang mga instructions na binigay sa pagsugod sa AI na katulad ng mga instructions sa pagsugod sa Jericho. So nagmadali sila, natalo sila. Umiyak si Joshua. Sino dito umiiyak minsan pag natalo? Alam mo ang dahilan, sabi ni Lord kay Joshua, tumayo ka dyan. May kasalanan sa kampo. Actually, nagreklamo si Joshua eh. Para naging siya biglang yung generation doon sa wilderness na reklamador eh. Sabi niya, Lord, ba't dinala niyo pa kami dito sa other side ng Jordan? Sana doon na lang kami. Nagreklamo na rin siya. Pero sabi ni Lord, tumayo ka dyan, may kasalanan sa kampo. At ituturo ko kung saan tribo, kung saan clan, kung saan pamilya, at kung sino. Alam mo nangyari, kapatid? Si Achan ay nahuli. At namatay si Achan, pinagbabato. Bakit? Banalan Diyos eh. Dapat ma-realize natin, banalan Diyos at dapat sumunod tayo sa Word of God.
Hello? Kaya po sila nakasunod. Kasi umalis sila sa Shittim, pumunta sila sa Jordan. Sabi ni Lord Jesus sa John 14:15, "If you love me, you will obey me. You will obey what I command." Parang mahirap po. Pero sabi ng verse 16, "And I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever." Ano ibig sabihin? Yung Holy Spirit, siya yung tutulong sa yung sumunod. Hello? Amen? Sabi ng Ezekiel 36 verse 26, tama po ba yun? "Bibigyan kita ng bagong puso. Aalisin ko sa iyo ang pusong bato. Bibigyan kita ng pusong laman. At yung salita ko, yung mga batas ko, isusulat ko sa iyong puso at isip. At ilalagay ko ang aking spirit sa iyo." Amen? Para masunod daw natin yung Word of God. Ibig sabihin, yung Holy Spirit, siya yung tutulong sa atin maging obedient. So, nagpasaway si Achan, natalo sila. Dapat pala hindi natin sisihan si Lord kapag natatalo tayo sa buhay. "Lord, bakit po ganun? Ginawa ko naman po, Lord." Hindi, baka may disobedience tayo sa buhay natin. Sabihin mo, totoo po ba yun? Di ba under grace na tayo? Kailangan pa ba nating sumunod? Kailangan pa rin po. Sabi ng Ephesians 4:27, "Neither give place to the devil." Amen. Big sabihin, pag may disobedience sa buhay natin, magkakaroon ng lugar si Satanas sa ating mga buhay. Obedient ba tayo kahit sa maliliit na bagay? Yung AI kasi maliit lang. Di ba dapat obedient tayo kahit sa maliliit na bagay? Sabi na Ephesians 6 verse 1, "Children, obey your parents in the Lord." Anak ka, dapat sumusunod ka sa magulang mo. Hello? Pag sinabi ng magulang mo, "Anak, may curfew ka," huwag mo labanan yung curfew. Hello? Pag sinabi ng nanay mo, "Anak, tama na yung cellphone," huwag kang magalit. Children, obey your parents in the Lord. Amen? Wala nag-amen ng mga kabataan. Ha? Mga hindi na po kabataan yung nag-amen. Kapatid, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong magulang. Amen? Hello? Sabi mo, hindi. Sinusunod ka naman po si Lord. Hindi po ako naglalaseng. Hindi po ako nambababae. Hindi po ako nagyosi. Hindi po ako pumapatay. Pero kapatid, yung AI, maliit lang, pero natalo sila Joshua. Bakit? Kasi dapat maging tayong obedient kahit sa maliliit na bagay. Amen? Amen? Hebrews 13:17. "Obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no advantage to you." Sino daw susundin natin? Obey your leaders and submit to their authority. Sino po mga leaders yan? Yan yung mga church leader. Kasi sabi dyan, sila yung mga mananagot. Sila yung nagbabantay ng iyong kaluluwa. Sumunod ka para gawin nila ito na may kagalakan at hindi may kabigatan. Hello? Ibig sabihin, pag sinabi ng leader mo, "Iha, huwag kang uuwi ng 3:00 ng madaling araw ah. Tumulong ka sa bahay, kabataan. Huwag kang magtatampo." Hello? Pag sinabi, "Iho, huwag ka munang manligaw ha, may gatas ka pa sa labi. Wala ka pang ipon, iho. Itigil muna yung pagliligaw na yan." Alam mo, kita ka ni Lord kung sumusunod ka o hindi. Maniwala ka. Pwede kang magtago sa pastor mo. Pero alam ni Lord kung sumusunod ka sa leader mo o hindi. Totoo yun. Hello? Parang, namiss ko ng mga pangkabataan. Kaso wala nag-i-amen. Parang ang hihina nyo mag-i-amen, mga kapatid. Baka may sakit ba kayo? Ako may sakit kanina, pero pinagaling ako ni Lord. Praise God. Grabe, hilong-hilo ako kanina. Tutumba na ako kanina sa prayer. Galing ni Lord. So, obey your leaders. Tanungin mo yung sarili mo, nagiging ba akong obedient sa leader ko? Kasi hindi yan joke. Hindi yan request ni Apostol Pablo. Yan ay word of God. Dapat na-realize natin, meron ba akong mga disobedience sa buhay ko? Kasi dapat maitama ko to. Hello? Hindi po to sa pagiging legalistic. Actually, sabi ni Lord, "If you love me, you will obey me." Tama po ba? Sabihin, kung mahal mo si Lord, gugustuhin mong sumunod sa Kanya. Parang ganito din, kung mahal mo rin naman yung leader mo at yung pastor mo, susunod ka, di ba? Tama po ba? Bakit? Kasi mahal mo sila eh. Hindi ka lang basta, "Ano ba yan? Dami naman rules eh. Saka sige na nga para may kaayusan," gano'n. Hindi, kapatid. Pag mahal mo yung
isang tao, pag mahal mo yung magulang mo yung leader mo, susunod ka. Ganun yun. Darating talaga sa punto ng buhay mo, kapatid. Medyo isasantabi mo yung sarili mong plano. Isasantabi mo yung sarili mong agenda kasi may ibang utos sa'yo yung leader mo. Ganun yung Joshua generation. Kaya pagkatapos nilang matalo sa AI, namatay na si Achan, lumusob sila sa AI at pinalusob ni Lord lahat ng buong army. At this time, nanalo sila. Hello? Ibig sabihin, we must be obedient even in little things. Bumawi sila. Ambushin mo yung kaaway. Surprise the enemy. Kaninang umaga, may 2 kabataan nag-surrender ng mga in high pen ng mga cards. Praise God. Ang tawag doon, marunong sumunod. Ginulat nila yung demonyo. Kala mo demonyo, sasampahin pa kita. Hindi na. Kay Jesus na ako, amen. O yung iba dyan, baka may mga K-pop pa. Sunugin na natin. Sabi, wala, ba't masama yun? Maraming explanation. Hello? Ang nangyari, kapatid, nanalo na sila Joshua. Pagkatapos nun, meron pumunta sa kanila na, na grupo ng mga tao. Na may dala sila mga bulok na tinapay, sira-sira mga gamit. Tapos sabi nila, Joshua, galing kami sa malayong lugar. Makipag-treaty ka sa amin. Ibig sabihin, gawa tayong covenant na hindi nyo kami sasaktan, hindi rin namin kayo sasaktan. Sabi ng Joshua generation, baka naman galing lang kayo sa malapit. Sabi nila, hindi, galing kami sa sobrang layong lupain kasi nabalitaan namin kung paano kayo tinulungan ng Diyos, paano kayo pinalayan ng Diyos mula sa Egypt. Narinig namin yung mga himala. Galing kami sa malayong lugar. Tignan niyo itong mga tinapay na to. Mainit pa to nung nagbiyahe kami. Ngayon may mga amag na. Tingnan mo yung mga bag namin, yung mga wineskin namin. Ngayon sira-sira na. Ang ginawa ni Joshua ay hindi nag-pray. Hindi nag-pray. At nakipag-covenant sa Gibeonites. Paglipas ng ilang araw, nalaman nila, ito pala mga Gibeonites, kapitbahay lang nila, na dapat nilang lusubin at girahin. Pero sabi nila, hindi natin pwedeng girahin to kasi nakapag-covenant na tayo. Ganun yung mga Israelita, ginagalang nila yung covenant. Sa harapan ng Diyos, banal yun. At hindi nila sisirahin yun kahit anong mangyari. Pagkatapos ng kapatid, nagulat yung mga ibang hari. Kasi yung Gibeon, lahat ng sundalo doon, sobrang lupit pumatay. Sobrang warrior yung mga tao sa Gibeon. And yet, nakipag-covenant sila kala Joshua kasi natakot sila. Alam mo ginawa nung 5 hari? Meron 5 hari na nag-join forces at nilusob nila yung Gibeonites. Sabi ng mga Gibeonites sa Joshua generation, tulungan nyo kami. Nilulusob kami ng mga kaaway namin. Alam mo, tinulungan sila ng Joshua generation. At yung 5 hari na yon ay nagtago sa kuweba. At natapos na yung gera at tinalo nila yung Gibeonites. Pero bago matapos yung gera, sabi ni Joshua, araw, diyan ka lang. Buwan, diyan ka lang. Huwag kang aalis dyan hanggat hindi ko natatalo yung mga kalaban ko. At sabi ng Bible, sumali si Lord sa gera. At nambato si Lord ng mga malalaking hailstone. At natalo ang mga kalaban ng bayan ng Diyos. Pagkatapos yung 5 haring nakatago sa kuweba, sabi ni Joshua, ay labas niyo yung 5 hari na yun. At pagkalabas ng 5 hari, tinawag ni Joshua yung mga general niya at sabi niya, halika kayo dito at tapakan niyo yung mga leeg ng mga haring to. Kasi ganyan ang gagawin ni Lord sa lahat ng makakalaban niyo pa. Alam mo, sabi sa Ephesians 6 verse 10 to 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against rulers, against authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sabi mo, Brad, di ba sabi ni Pastor nung Webes, hindi natin kalaban yung demonyo kasi natalo na sila, tinalo na sila ni Jesus. Yes, tinalo na po sila ng Panginoong Yesus at talong-talo na po sila. Amen. Nasa ilalim siya ng paa mo. Di ba, Brad, dapat fight the good fight of faith na lang? Tama po. Pero itong mga demonyong to, kahit talunan na, gusto pa rin manggulo. Ibig sabihin, i-resist mo yung mga demonyong gustong manggulo sa bahay mo. Meron ba doon mga pornography at immorality at homosexuality? Meron ba doon mga bisyo, paglalasing, pagmumura, pag-aaway? Dapat gamitin mo yung sword of the Spirit at sentensyahin mo na yung mga gawa ng demonyo at sabi mo, sa pangalan ni Jesus,
Hindi ka na pwede magtagal sa bahay namin. In Jesus' name, amen? Gamitin mo yung word of God. Amen? So, tinalo nila yung Gibeon. Parang sa buhay mo minsan, sabay-sabay na yung mga gera. Lord, sabay-sabay na. Umiiyak ka na. Tulungan niyo po ako, Lord. Pero yung 5 hari na yun ay tinalo nila Joshua. Amen? Ito na kapatid, pag nagalit na sa iyo yung demonyo, alam mo ba? Lalong galit sa iyo yung demonyo pag mahal mo ang Panginoon. Lalong galit sa iyo yung demonyo pag nagpapagamit ka sa Panginoon. Kaya huwag kang magtanong na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit ang daming pagsubok? Kasi galit na galit sa iyo yung demonyo. Mahalaga kasi sa kanila. Mahalaga ka sa kanila. At pinapanood ka nila. Inaaral ka nila. Sabi ni Emmanuel Henry, pinapanood nila yung mga on fire na Kristiyano at pinagpaplanuhan nila kung paano tutuksoin at sisirain. Alam mo kapatid, pag dumating na maraming victory sa buhay mo, meron ulit mga gera, pero this time, mas matitindi na. Joshua 11 verse 1. Joshua 11 verse 1. When Jabin, king of Hazor, heard of this, he sent word to Jobab, king of Madon, to the kings of Shimron and Akshap, to the northern kings who were in the mountains, in the Araba south of Kinerat, in the western foothills, and in Napot Dor on the west, to the Canaanites in the east and west, to the Amorites, Hittites, Perizzites, Jebusites in the hill country, and to the Hivites below Hermon in the region of Mizpah. They came out with all their troops and a large number of horses and chariots, a huge army as numerous as the sand on the seashore. Sobrang tindi na ng lalabanan ng Joshua generation kasi dami na ng butil ng buhangin sa dalampasigan. Tuloy natin. Ano nangyari? Verse 5. Verse 5. All these kings joined forces and made camp together at the waters of Merom to fight against Israel. The Lord said to Joshua, do not be afraid of them because by this time tomorrow I will hand all of them over to Israel, slain. You are to hamstring their horses and burn their chariots. Sabi ni Lord kay Joshua, huwag kang matakot. Tatalunin mo sila. Ganon din sa buhay mo, kapatid. Kahit maraming pagsubok o problema o kaguluhan, ang sinasabi sa iyo ni Lord ay huwag kang matakot dahil tatalunin mo sila. At alam mo, nangyari kapatid, tinalo nga nila yun. Puro panalo na yung sunod na nangyari sa buhay nila. Bakit? Marunong sila mag-obey sa word of God. Alam mo kapatid, pag nanalo ka sa gera, ano mangyayari sa'yo? Pag nanalo ka sa gera, kukuhanin mo yung mga samsam at yung mga spoil. Sabi ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best of the land. Amen? Pag ikaw ay may sariling kusa at ikaw ay masunurin, kakainin mo yung the best sa lupain. You will still win. You will get the spoils. Kapatid, yung Joshua generation, may isang talo. Pero merong isang champion na walang talo. Siya yung undefeated. Siya yung champion talaga. Lumaban siya sa pinakamatinding bakbakan. Fiercest battle. Sugatan siya, duguan siya, umiyak siya, at nadurog siya. Siya ay tinatawag na captain of our salvation. At alam mo kapatid kung paano siya nanalo? Ang ginamit niya para manalo siya. Philippians 2 verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in the very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Grabe. Naging masunurin si Jesus sa lahat ng utos ng Diyos Ama hanggang sa pagsunod niya na mamatay. Doon sa krus. Next. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen? Anong ginawa po ni Lord Jesus? Siya ay naging masunurin, obedient unto death. Kapatid, sa buhay natin, maaring meron tayong mga disobedience, pero napakamabiyaya ni Lord. Napakamabiyaya ni Lord. Nagpo-provide siya ng forgiveness sa lahat ng ating disobedience.
na yung banal na dugo ni Jesus ay walang tigil na dumadaloy para tayo ay linisin sa lahat ng ating pagsuway. Amen? Amen? Sabi ng Romans 8:37, but we are more than conquerors through Him who loves us. Ikaw ay champion. Kailangan lang natin maging masunurin. Sabi ng 1 John 5 verse 5, who is he that overcomes the world? It is he who believes that Jesus is the Son of God. Ibig sabihin, ikaw ay champion kung ikaw ay anak ng Diyos. At tatalunin mo yung buong mundo kung naniniwala ka na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen? Obedience is the key to victory. Ang maganda po ay hindi na natiling patay si Jesus. Siya ay nabuhay ulit pagkatapos ng 3 araw. Amen? At siya naging ating captain of our salvation. Amen. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Sino po dito ang gusto magpa-pray na may sakit ka o may dinadamdam ka at magpe-pray po tayo? Naniwala po ako na si Lord ay magpapagaling. Si Lord ay nagpapagaling. Amen? Wala. Walang may sakit sa lugar na to. Amen. Mga obedient ang mga tao dito. Amen. Champion eh. Hindi nagtagumpay yung sakit. Sino po dito pinagaling ni Lord last week? Last week, last month. Dami pinagaling ni Lord sa atin. Amen. 2,000 years ago. Amen. Nakatanggap na manifestation last week. Last month. So mag-pray po tayo. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka po namin. Salamat po sa inyong banal na salita. Ito po ay makapangyarihan, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami sa mga aming disobedience, sa mga katigasan ng ulo namin. Tulungan niyo po kaming maging submissive, mapagpakumbaba. Panginoon, tulungan niyo po kami magpasakop sa inyong banal na salita. Tulungan niyo po kami mag-walk in the Spirit para kami lagi nagtatagumpay. Alam po namin, Lord, na ito ang dahilan kung ba't nagiging exciting ang buhay Kristiyano. Hindi na paglalakad kasama ang banal na Espiritu na siya ang nangunguna sa aming mga buhay. At grabe ang mga victory, mga tagumpay, mga breakthrough na mararanasan namin. Lalo ka namin makikilala, O Lord, bilang Jehovah Jireh, bilang Jehovah Nisi, bilang Jehovah Shalom, bilang Jehovah Rapha. Salamat po, O Lord, dahil ang inyo pong salita ay totoo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po dahil ginawa niyo na kaming mga champion. Kami mga higit pa sa mananagumpay dahil sa tagumpay niyo, Panginoon, dun sa krus ng Kalbaryo. Binibigay niyo sa amin, Panginoon, ang tagumpay. Salamat po, Lord, sa matagumpay na buhay ng aking mga kapatid sa loob ng bahay nila, sa trabaho, sa opisina, sa eskwelahan, sa kanilang personal relationship with you, O Lord, sa kanilang relasyon, sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak. Salamat po sa katugunan sa mga prayer request nila, Panginoon, dahil you are a God who answers prayer. Salamat po sa maraming victory. Gusto namin magkaroon ng maraming patotoo araw-araw, Panginoon. Gusto naming maranasan ang inyong kadakilaan, ang inyong kalwalatian araw-araw. Maghimala po kayo sa aming mga buhay. Mga bagay na hindi pa namin nararanasan. Mga bagay na hindi pa po namin nakikita. Dahil yan po ang sabi ninyo, Panginoon, na tumawag po kami sa inyo. At ipapakita niyo sa amin ang mga bagay na dakila na hindi pa namin nakikita. Salamat po, Panginoon, sa spirit of obedience and humility and submission and loyalty sa aming mga puso. Thank you for changing us, O Holy Spirit. Thank you for the power of your holy word. Salamat po sa breakthrough, sa victory. Hallelujah. Sinasamba ka po namin. Binibigay po namin sa inyo ang lahat ng aming papuri at pagsamba. Kalwalatian, pasasalamat at karangalan sa inyo lamang, Lord Jesus. Sambahin po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord, for holy word. Come on, let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Thank you, Lord, for your holy word. Thank you, Lord, for your holy word. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad, Panginoon. You are our living hope. You are our strength, our victory, the captain of our salvation. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are our God, and there is no defeat in you. Hallelujah, hallelujah. We lift up your name, Lord. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Sa inyo po ang kalawalatian at pagsamba, O Lord. In Jesus' name, amen.
Praise the Lord. Meron pa pong isang obedience na gusto po ng Lord na maganap sa atin. And God is waiting for us para mapuno po lahat yung mga butas-butas na mga silang hindi nauupuan ng mga anak niya. Ito yung obedience sa Great Commission of our Lord Jesus Christ. Go into the Word. Amen. Preach the gospel. Teach them all that I have taught you. Amen. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung po mga kapatid, pagka na-achieve po natin yun, marami po mga pagpapala na naghihintay sa atin. Amen. Kasi yun po ang dahilan kung bakit namatay si Lord Jesus. Amen po ba? Although God wants us to be blessed in our spiritual life, in our physical life, in our material life or financial life, but God wants us to go beyond that blessings. Gusto ng Lord, mga kapatid, na tayo po ay humayo. Amen. Hello. Punuin po natin yung yung auditorium na pinagkatiwala sa atin ng Lord. Amen. Di ba kayo nananaginip? Amen. We must dream. We must dream. Amen. Hello. Let us go beyond the point of blessings. Let us go out and preach the gospel. Invite people to come to church. Amen. Para makasama sila sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Praise the Lord. Nung po tayo nagtakda ng goal na 100 na cell groups, 40 pa lang po tayo noon, naging 55 na. Tama ba? Pero siyempre, hindi pa napupuno yung bagong dagdag. Pero mabilis po, no? Naniniwala ako na makakayanan po natin as we obey the Great Commission of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Di ba kayo na-excite? Pupunuin ito ng Lord. Magkakaroon tayo ng marami mga services. Amen. For the glory of God, of course. Hindi sa glory ng tao o glory ng church. Amen. For the glory of our Lord Jesus Christ. Father God, we give you praise. We worship you. We magnify your holy name, O God. Salamat po, Lord, sa pasimula ng aming 4 o'clock afternoon service. At nakita ko, Lord, na marami po ang dumalo. Dalayan ko, Lord, na lumago po ang afternoon service po ng Joyful Life with Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus, gamitin mo po ang bawat sa amin, O God. Makita nila ang mas malawak na picture, Panginoon, ng inyong kaharian. Sa pangalan ni Kristo Jesus, we give you praise. We give you glory and honor. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus, we will obey your word, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, I bless your people with your blessings. God bless you, my brothers and sisters. And stay blessed and be a blessing unto others. Amen. And may the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit, rest and abide in you throughout the week until we meet again. Amen. Tapos na po ang gawain ng Lord. Hallelujah. Glory to God. In Jesus' name. Amen.